Lahat na nga lang raw involved si Ahas. Halatado nga very insecure kay Inday. Pero kahit anong gawing pangkikipit na matambalos-los sa mga Duterte, ay hindi mababago na Duterte pa rin ang gusto ng mamayang Pilipino. Puro negative na nga lang mga komentong maririnig natin patungkol sa unang ginang. Bakit nga ba tinutumbok nito ang mga Duterte? Para ba wala nang malakas na makakalaban nila sa mga susunod pa na halalan? Feeling ata nila pagmamay-ari na nila ang bayan natin. At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Now, a linkage between Malacanang and Hontiveros. Ito, pakinggan natin si Ginang Maharlika. At mayroon isang testigo na siya mismo pag-interview ng isang testigo ni Hontiveros na may ugnayan dyan sa First Lady. Di umano. Ito po, pakinggan muna natin si Ginang Maharlika. Laban kay Pastor Quiboloy, yung mga dating member ng kanyang congregation. Nakarating sa akin yan eh. I will ask that person kung pwede kong i-detalye kasi kinausap ng kampo ni Lisa Smugs. Ito alala ko lang ang habang I'm trying to be back on the air. Pumasok sa isipan ko yung chika bumbum sa akin na ito ay Lisa Smugs motivated, di ba? Not hindi lang politically motivated. Lisa Ahas and Kuting Jr. motivated para ikaw, okay, ganituhin Pastor Quiboloy. Okay? Nakatarating nga sa akin na kinausap kasabwat dyan pati si may taning ang buhay. Nakasabwat ni Lisa Smugs. Kasabwat sila na may kinukumbinsi silang babae. Okay? Isang babae na dating nagtatrabaho kay Pastor Quiboloy para magtestigo laban sa kanya. Solid Maharlika nako, thank you. So isa yan sa mga na-inform sa akin. Sabi lang nung informant, sabi niya, Ms. Maharlika, wag mo munang expose siya noon. Siyempre, sa dami na information na nakarating sa akin, set aside ko lang kasi sabi ng informer, wag mo muna i-chika yan kasi baka masusog kung sino. Kaya ngayon lang ang pwede kong sabihin na talagang si Liza Ahas motivated ang ginagawa kay Pastor Quiboloy, ginagawa sa akin, ginagawa sa lahat. Kasi mga kababayan, gusto nilang masolo, okay, ang naratibo na si Kuting ang Ahas administration ay bukod tanging magagaling at ang ganda-ganda ng Pilipinas. Kaya gusto nila tayong i-shut down, patahimikin. Ako ang isa sa biktima na sinut down ang dalawang Facebook account at ako ang isa sa mga biktima na may mga proxy cases na mga ginagamit si Lisa Ahas sa mga taong kanyang mga pinakikinabangan na dumidila sa kanyang, kipay para makinabang sa kaban ng bayan. Demonyo po ang kalaban ng Pilipino. Mga kababayan, nililink nito, di umano, ni Maharlika, itong investigasyon ng both houses, specifically itong kay Hontiveros, kay First Lady, Lisa Araneta. At sinasabi ni Maharlika na ang may pakulo daw dito yung prinsesa sa Malacanang. At ito, mayroong isang nagsasalita na testigo na siya mismo ay personally a witness dito sa isang babae na nagkwento na yung kanyang pamasahe ay binayaran daw di umano ni Lisa Marcos. Ito po. Yes po, loud and clear. Meron po kayong vlog recently na nagdidetali po dito sa isa sa mga witness ni Senator Risa Hontiveros sa hearing laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Sino pong witness na yun, ma'am? Ang yung pong nakadaupang palad? Ayun pong isang witness po na na-meet ko po, no, na through sa kanyang brother na nagpakilala po sila na yung kapatid niya
na yung lalaki is a former driver daw ni Pastor Apollo Sikibuloy. Tapos po, ang nangyari kasi is actually, medyo po akong nakumbinsi kasi ang pagkakasabi po sa akin is the whole family daw is a former member of Pastor Kibuloy sa Kingdom po, and then umalis daw sila. It is because na hinaras daw sila, which I confirm na hindi naman po totoo. Then lately no, nung nagkaroon na po ako ng doubt no, na nagulat ako na itong si Arlene Camino is nasa Manila na pumunta sa akin, kasama ko yung kanyang brother and the wife no, na sinabi nila sa akin na it was Lisa Marcos na nagpatawag sa kanila. They went to the office of the First Lady. Actually, talagang doon ko pa nga nalaman sa kanila na ang office of the First Lady is ang PMS building. And then when I asked them, no, sabi sa no, kasi alam ko mahal 'yon, no. Sinabi nila na finance po daw ito ni First Lady Lisa Marcos po. Yun po yung pictures na isinend ko po. So ma'am, linawin po natin, yung pong nakausap ninyo ay yung witness na si Arlene Hindi, Stone lang. Stone pala. Stone. English pala yun. Arlene Stone. Tapos, nagpunta ng Pilipinas at ang sinabi po sa inyo ay pinauwi siya ni First Lady Liza Marcos. Tama po ba? Yes po sir. Actually, yun nga no, yung wife po ng kanilang brother ni Arlene Camino na sinabi nila sa akin na pinapunta daw si Arlene Camino ni First Lady no, including sa mga panggasto sa kanila no, sa mga expenses, and she told me na nag-stay nga daw ito sa 5-star hotel. Ma'am, yan ba yung nasa picture, yung lalaki? Kita niyo po ba yung Yes sa po, picture? yung po yung Yan yung yes po, siya po yung nagpakilala na yes po, yan yung kapatid ni Arlene Camino. Ma'am, sa pagkakwento po sa inyo ng mga niyo pong binanggit na mga personalidad, ano daw po ang kanilang motibo? At ano raw po ang dahilan, alayo nun US papuntang Pilipinas, at nababanggit po yung pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ano raw po yung dahilan? Ba't pinauwi? At paano ito naugnay doon sa mga hearing kay Pastor? Ang kasi po, kasi ito pong si Arlene Camino, meron na kasi ito siyang mga vlog. And she admit to me that from the very start, she was connected with the Liberal Party, and she even mentioned about Loida Luis, no? Itong mga ABS-CBN, no, na sila rin ata ang tulay na kung bakit nakapasok sila with Lisa Marcos. We all know about the Araneta, and alam mo kasi sa totoo lang, stabilize yung maayos talaga yung pagkakasabi nila, because you know, before is ako rin yung nakakonect rin ako nito, no? Ako rin yung nagbulgar kay Trillanes. So, it would seem clearly na pinapakita dyan na mayroong linkage ng Senate hearing dito sa unang ginang. Na ang tawag niya ni Maharlika, ano? Tawag na? Lee Satanic. Lee Satanic. Oh, yung iba naman tawag nila Lisa, ano? Pare? Lisa. Butod? Ha? Hindi ko alam yan. Lisa Ahas. Ahas? Oh, di umano. Hindi natin... Yung tawag nila. Si Maharlika ang may sabi niyan. Pero ako naman, hindi naman siguro ganon yan. Kasi kilala din natin yan naman yan. Pero sa mga saysay ng mga testigo ay ito nga daw ay pinauwi yung isang testigo, yung a certain Arlene. Ang pangalan yata niya Arlene Jones, pero ang tunay niyang pangalan ay Arlene
nakalagay dyan kanina. At ito daw ay yung mga pamasahe ay sinagot daw di umano ng ating unang ginang. So, mayroon daw linkage ngayon. Kung gaano man katotoo yan, ay talagang nakakatakot. Kasi, pag nagtulong-tulungan na si Pastor Kibuloy ng Senado at ng Malacanang, ay kawawa naman si Pastor Kibuloy. Ano masasabi mo sa mga ganong pinipiit, paring Eli? Yan, yung mga aligasyon kasi kadalasan ang tumbok din si PRRD. Oo. Lahat. Pero sa ngayon, parang lahat din ang tinuturo ay si First Lady kapag parang lagi rin sila pagmimintangan. So, mayroon siguro maglabas na lang ng mga mabigat na ebidensya yun, para makapag- Pero ang bottom line nito ay parang naging vehicle lang ito si Kibuloy sa galit nitong ni Hontiveros at ng unang ginang dahil siguro sa mga antecedent events na parang nagkaroon sila ng inggit or karoon sila ng axe to grind against the former president. So, yun po ang nagiging dahilan po nito. Pero, kung tuusin natin, kung ibabalik natin itong ginagawa nila Hontiveros or ni Hontiveros dyan sa Senado, na pinipilit na pinapatawag si Pastor Kibuloy at umaayaw naman si Pastor Kibuloy and he has now threatened na kung talagang gigipitin siya ay wala na siyang ibang choice kung yung kanyang freedom, yung kanyang safety, yung kanyang karapatan ay will be in vain. Wala na siyang ibang gagawin kundi lumaban na lang. At tulad ng sinabi ni Ginoong former President Duterte na kung talagang gigipitin siya ng ICC, he will be fighting against over his dead body. Yun po rin ang sinasabi ni Kibuloy. At this is really chaotic. Masama ito sa bansa natin, Eli. Can you imagine if Kibuloy is a leader of millions of people? I'm not saying anything, no? But I'm looking at the natural causes of all this, mga kababayan. Kung ginigipit mo yung leader ng isang kung ilang milyon yan ang aalmas, aalma. At would there be violence? Remember, the blood will be in your hands, Hontiveros. What is bothering me here, Secretary, is there is a claim, no, na merong connivance dito ang Central Intelligence Agency ng Amerika at saka ng Federal Bureau of Investigation to undertake, hindi na ho expatriation ang gagawin ng Amerika, kundi something like what they call retention. Yung arestuhin na lang at kikidnapin at ipupuslit, ihaharap doon sa kung saan siya may kaso doon. At katulad ho ng ginawa. That is nothing new, ha? May narinig din ako doon sa Turkey na ang tawag nila dyan, extraction. Napanood mo ba yung movie na Extraction? Na ni Thor? Ni Hemsworth? Chris Hemsworth? Na nagiging practice pala yan ng mga mercenary. Well, I'm not saying that the CIA or the FBI will not hire mercenary to do their job for them and extract Kibuloy in the same way as there is this story na kaya natanggal daw yung head ng Nika. Kasi hindi niya susundin yung order ng isang very powerful person dyan sa Malacanang. Di umano
na ipa-extract yung anak ng kaibigan na maybe certain crony na tinakbo ng nanay yung mga anak doon sa Turkey. At yung tatay na very influential ay gustong i-extract yung mga bata pauwi sa Pilipinas. Ito yung ginawa nila kay President Noriega ng Panama. Oo. Kinidnap nila at dinala nila sa Guantanamo Bay. Ang akin dito, ano ba naman ang political or whatever significance ni Kibuloy sa US? So this reflects back to politics in the Philippines. Parang pinapalaki because the crime committed, alleged, that is being charged against Kibuloy is an ordinary crime. Nothing to do with politics. Kung makialam na yung CIA, Or policy. na yung FBI, then they're talking of political crimes. Political, na the nation is involved. The United States and the venue where Kibuloy is being kept or is located is another country. So napaka masalimuot ito kung talagang ipapatupad nila kagaya nitong threat ni Hontiveros na ipapahuli niya. Do you really think that Kibuloy ay magpapahuli? Do you really think Duterte ay magpapahuli? Ito si Hontiveros, isa dito sa mga gustong gigil na I will have you arrested. hulihin Oh si my Duterte God. ng ICC. Ito din, isang babae na Hontiveros talaga in the real sense. Na talagang kukunin nila si Duterte. Ito naman, gusto niyang kunin din si Kibuloy. Ano kayang nagigigilan niya kay Kibuloy? So this May is crush ba ito siya kay Kibuloy? Kasi binata daw si Kibuloy. Dalaga din ito si Hontiveros Balo. Malo. So hindi talaga si Kibuloy ang target dito. Si Duterte talaga at saka si Kaya Sara Duterte. nagsabuatan yung dalawa. Nagsasabuatan. Kasi, why of all investigation, naka-pertain lang, the investigation pertains to the offenses allegedly committed by Kibuloy. Bakit yung testigo, binigyan ng mandate na isama yung pangalan ni Duterte at ni Vice President Sara Duterte. All of a sudden, Eli, ano masasabi mo dyan, paring Eli? So, collateral damage dito si Collateral damage. Or, collateral damage lang si Kibuloy, ang real intent of Hontiveros and her cohorts To smear. is to really go to Duterte. Kasi pwede mo rin namang sabihin na, may testigo laban kay Duterte. Hindi, iba issue to No. Ang issue natin dito, yung Pero criminal. it would seem that there's really an intent to implicate Duterte and Sara. Okay. So, mayroong agenda ito si Hontiveros. Oo. And now, it's been alleged na itong mga testigo niya, mayroong isang nagsalita, itong certain Ray, na siya pala ang unang nakamit niya ng Sophia, yung isang testigo dyan na Ukrainian, ay ang credibility pala dyan ay talagang for sale. So, in other words, pwedeng kunin nila daw na testigo because tumatanggap daw talaga na bayad. As this Ray has spoken in that interview na ano pala siya, bar girl at ay Di umano, parang nilitaw na... Di umano, pokpok daw. Yun. Yun. Ayun na. Okay. Yun ang, So, yun po, mga kababayan, this is very dangerous. This will distract the government. Kasi kung kumalmayang ilang milyon yan, there will be blood in the hands of this government. This will destroy the Senate because the Senate is being used to demonize ordinary
At tumari nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Kabado na ang administrasyon ngayon sa nagganap na 2 ulit na prayer rally. Pinakikita sa bawat prayer rally kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino. First time in Philippine history na unang ginang ang nagmanipulate sa ganitong gawain at mas makapangyarihan pa sa asawa niyang presidente. Nakakadismaya at nakakagalit kasi hindi siya ang ipinoto ng mga Pilipino. Alam nyo, kaya hindi matapos ang paghihirap ng tao mismo, kayo ang nagpapasuhol. Walang katapusang suhulan at paghihirap. At nung na-question sila, ay naayos ito dahil binaliktad, nabaliktad ang... Mr. Chair. Move Wait, to allow suspend, me to Mr. finish. Chair. Your Move Honor. to suspend, Mr. Chair. Order. May we remind our resource person to display mutual respect among our colleagues. Ang standpoint ng taga-correct movement, pinakinggan ko, Mr. Chair, kahit ang haba ng sagot. Ebidensya na ang China po ay bukas doon sa pagkakaroon ng foreign participation doon sa sa kanilang public utilities. So ito po yung Comfort Delgro, isa po itong Singaporean company. Ako kasi dati ako nasa Singapore nagtatrabaho. Yun po, yung Tianhe Bus Station sa Guangzhou, sila pong may-ari niyan. At ganun din po sa ilang taxi services ng mga sa Beijing, Shanghai, Shenyang, Chengdu, Hengyang, Suzhou, Nanning, Nanjing, Jilin. Yung mga lugar na yan sa China ay may mga taxi services na ang pagmamayari ay galing sa isang Singaporean company, Comfort Delgro. Ngayon, gusto ko po sanang linawin din na ang issue kasi po talaga dito, itong mga bansa, flexible po sila. Yung iba sa kanila, kunyari ang mga Vietnam, Indonesia, sa kasagsagan noong COVID pandemic 2020, sila mismo ay nag-decide na maging mas bukas sa pagpasok ng foreign direct investors. Nung panahon na yon, nagbubukas po talaga sila dahil gusto nilang sulutin ang mga investors na nanggagaling sa China. No? Gusto nilang sulutin ang mga American at ibang mga kumpanya galing sa ibang bansa na nasa China na nagdadalawang isip dahil dun sa trade wars at saka dahil sa COVID. Gusto nilang kunin ang mga kumpanyang yan pumunta sa kanilang lugar, sa Indonesia, sa Vietnam at sa ibang mga lugar. Kaya sila nagbukas. Pero ang ibang mga bansa rin, siyempre, siguro, feeling nila nag-overheat ang kanilang economy or whatever, for whatever reason, sila ay nagiging so-called more protectionist. Ang punto naman po dito ay ang kanilang ginagawa ay nasa legislation po lamang. Wala po kasi silang mga sagabal dun sa loob ng kanilang saligang batas na pumipigil sa kanilang pagbubukas o pagsasara. Yun po ang pinagkaiba. Dito sa Pilipinas, naka-hard code na po sa ating saligang batas ang pagiging sarado natin sa pagpasok ng foreign direct investors. So kung tayo mismo gusto nating maging mas bukas, wala tayong magagawa masyado. Magagawa siguro tayo ng konting circumventing legislation, pero itong circumventing legislation ito ay always subject to the possibility of question by the Supreme Court. Ang kanyang constitutionality pwedeng questionin, pwedeng mawalang bisa. Di ba? Paminsan may nangyayari po na may mga kumpanya tulad ng FedEx na hindi naman talagang sakop sa pagiging public utilities. Supposedly, sila ay ordinaryong courier company pero nagkaroon ng kumpanya na nagreklamo tungkol sa FedEx. Bakit yung kumpanya na yan ay pinahihintulutan na mag-operate sa Pilipinas bilang public utility, American-owned yung company na yan, majority-owned by Americans, ang FedEx. So nagkaroon po ng kaso ang FedEx at dahil doon napasok na yun sa sa Court of Appeals. At dahil doon, nung ako'y nasa Singapore, talagang pinagtatawanan ng Pilipinas na bakit napakasarado natin. So yun po yung naging buzz dun sa Singapore na parang kaya umiiwas ang maraming mga kumpanya sa Pilipinas dahil takot sila na kahit siguro ngayon ay pinahihintulutan silang pumasok, baka bukas ay questionin ang kanilang legalidad at sasabihing unconstitutional daw sila dahil pala sila ay tinatawag na public utility daw. Ganon din po ang nangyari sa angkas. Angkas na hindi naman pala sila public utility, pero may nagsabi na
public utility daw sila dahil transport operator daw sila. Hindi po sila transport operator. IT company po sila na gumagawa ng mobile app. 'Di ba? Pero ang nangyari doon kasi ang Angkas ay founded by and majority owned dati ng isang Singaporean na babae, si Angeline Tam. Buti na lang, ang asawa ni Angeline Tam ay Pilipino, si George Royeca. Yeah, Mr. At nung Chair, nung na-question I'll interject, sila, Mr. Chair. ay naayos ito dahil Mr. Chair, point binaliktad, of order. nabaliktad ang... Mr. Chair. Move Wait, to allow suspend, me to Mr. finish. Chair. Your Move Honor. to suspend, Mr. Chair. Order. Yes, Majority Leader. Mr. Chair, may we remind our resource person to display mutual respect among our colleagues. Because if this is the way things are going, the majority leader might be forced to remove the resource person present Okay. in the plenary. Let that serve as a gentle reminder to our resource persons to please observe proper decorum as we are invited here in Congress to provide information and insight. And let's try not to incite any unnecessary emotions in the deliberations for the House resolution. Majority Leader. So, Mr. Chair, may we also request, with utmost respect, that our resource person briefly answer the question direct to the point so that we can have a more extensive and exhaustive deliberation. Mr. Chair, kaya din ako nag-intervene na kasi ang question ko Hold po on, straight hold to on. the point naman. Congressman Manuel, Yeah, 1 Asa minute. Mr. Chair, hindi nasasagot yung Congressman tanong Manuel, ko. can I just act on the request of the Majority Leader? Then I will get to you. Yeah, pero hopefully Mr. Chair, Yes, direct I will get to you. I will get to you. Yes, Majority Leader. So, Mr. Chair, allow me to reiterate our respectful request and polite request that a resource person limit their answers to approximately 3 to 4 minutes as the need arises so that we'll be able to exhaustively discuss the topic. I now move, Mr. Chair, that we again recognize the Honorable Raul Manuel for his additional questions. So, alam ko na, syempre, iba yung standpoint ng taga-correct movement. Pinakinggan ko, Mr. Chair, kahit ang haba ng sagot. Pero hindi pa rin nasagot yung tanong ko. Mr. Dumdum would like to also give his insights. Yeah, okay, Mr. Chair, as long as he will abide by the rules of decorum of this committee. Okay, just reminder. Thank you very much, Mr. Chair. So, Your Honor, I just wanted to address the issue of yung sanay magkakaroon ng dinedevelop na bagong businesses dito sa Pilipinas pag dumating yung mga foreign direct investors. So, meron pong nangyari doon sa Germany long ago, sa Alemania. Meron pong isang office ng IBM na ito'y American company ang IBM. At meron silang headquarters na nandun sa Germany. At may mga ilang empleyado doon sa IBM sa Germany na meron silang natutunang bagong teknolohiya, bagong pamaraan ng paggagawa ng software. At doon sila sa loob ng IBM. At later on, naisip nilang gumawa ng sarili nilang kumpanya dahil doon sa mga natutunan nila sa loob ng IBM. Ang kumpanyang ito ay yung SAP. At ngayon po, itong SAP ay isa sa pinakamalaking software companies in the entire world. German company po siya, pero ang mga founders niya ay mga dating empleyado ng isang American company. So isa po itong ehemplo o halimbawa ng paano nagkataon na nakatulong ang isang foreign company, itong IBM, doon sa pagpapalaganap ng industriya doon or itong IT sector doon sa Germany, sa Alemania. Pwede po yang mangyari dito sa atin at nangyayari po yan sa maraming ibang bansa katulad ng China. Ang China, yung mga Huawei, for example, yung mismo pinaka-chairman and CEO ng Huawei, sinabi niya na na-inspire siya dahil sa Apple na pumasok sa China. Ganun po ang pangyayari. Sana, ang unahin muna natin, ito ako para sa akin from a long-time OFW's point of view, unahin muna natin na dumami ang mga trabaho para sa mga ordinaryong manggagawa at ordinaryong mga empleyado, ordinaryong mga taong namamasukan para kami po ay magkaroon ng trabaho at may matututunan kami at hindi na namin kinakailangan maging OFW. Yun po sana. Tapos kung nagkaroon tayo ng magandang ecosystem, economic ecosystem na maraming trabaho dito sa Pilipinas, both because of local companies and foreign companies. And usually kapag may foreign companies, may mga local companies na nagsusupply ng services or other items sa kanila. So symbiotic relationship po yan.
Sana po, mas gaganda yung overall economic system ng Pilipinas na hindi na tayo masyadong nagre-rely sa pagpapadala ng mga OFW. Yun sana ang mangyari. And then byproduct na lang actually, byproduct after a few years or after 10 or 20 years siguro, with so many companies, may mag-e-emerge na mga bagong kumpanya. Ganon din sa iba't ibang mga parte like sa Vietnam. Marami silang pinapasok ng mga foreign car companies, and then eventually, dahil sa dami ng mga foreign car companies na nandun, na may maraming natutunan ang mga Vietnamese na mga engineers doon, nakapagbukas ang Vietnam ng kumpanyang tulad ng VinFast, their own local national car maker, which was a result of yung mga innovations or yung mga natutunan ng mga Vietnamese engineers sa pagtatrabaho nila doon sa mga foreign automakers na pumasok sa Vietnam. So, meron po talagang ganitong pangyayari kung pinapasok natin ang maraming foreign investors. Unang-una, yung pinaka-importante para sa akin bilang long-time OFW, ay yung job creation. Sana po yun ang unahin muna natin bago yung so-called national industrialization. Darating din tayo dyan. Ngayon, last but not the least, para dun po sa yung sinasabi ko kanina, gusto ko sana tapusin yun, yung importante po ay tanggalin po natin sa saligang batas itong mga sagabal o itong mga pumipigil sa pagbabago. Sa saligang batas kasi pag naandun nakasulat, wala tayong fleksibilidad. Hindi po tayo pwedeng maging more protectionist or more open. Ang nangyayari sa atin, nakapako tayo sa kung ano ang nakasulat sa loob ng saligang batas. Kung 60-40, 60-40 lang talaga yan. At hindi natin siya mababago na maging 50-50, o maging 70-30, or 30-70, or whatever. Hindi natin mababago yan dahil naka-encode na siya. Nakasulat na siya sa bato sa loob ng saligang batas. So, yun lang po. Maging flexible po tayo by putting all regulations and restrictions sa legislation na lang po, like what everyone else around the world does. Yun lang po. Thank you very much, Your Honor. Thank you, Mr. Dumdum. I think that has Mr. been Chair. Elaborated on earlier already. Yes, Congressman Manuel, you may continue with Mr. your Chair, ayun, pwede naman palang interpellation. maging Okay, tungkol dito sa mga binitawang salita ng isang matapang, ngunit mukhang kulang sa kaalaman na senador para sa isang taong simbahan, ay panoorin muna natin bago tayo magkomento. Okay. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. My goodness, ang tapang, Tapang, Secretary. sobrang matapang eh. Grabe. Bakit, ang tanong kasi, bakit hindi pa yan pinasagot ng ombudsman doon sa kaso na kidnapping of minor at saka wiretapping? At ngayon, nang haharas ng isang matinong taong bayan. So this is not the first time, Secretary, na nangyari ito kay Risa Hontiveros. Oo. Na abuse of Abuse of power. legislative power. Abuse of legislative power. Kinupkup niya yung mga bata Oh. na possible witnesses doon sa Kian Santos murder or death, no? Doon sa war on drugs. At gagamitin niya, dahil sa nanggagalaiti siya kay President Duterte, gagamitin niya na testigo kay President Duterte. Ito related din ito doon sa accusation nila na nasa ICC na ngayon ang kaso. And anyway, dito sa kanyang harassment kay Ginoong Pastor Quiboloy ay umaabot na hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo, at umaabot na din sa mga abogado, at mayroong isang matindi at matalino at well supported by many Filipinos na abogado. Ang pangalan niya ay si pakinggan natin. Arnedo Valera. At to si Ginoong Attorney Arnedo Valera na may sinasabi tungkol dito sa
itong kabulastugan ni Hontiveros. Ito, pakinggan natin ito. Attorney, saan ba ang tamang korte kung gusto talaga ng hustisya? Talagang gusto nila kasi parang atat na atat na sila makamit yung hustisya. Senado ba o dito sa korte na lang diretso? Alam mo, yung nangyayari dyan sa Senate Committee na yan, malinaw na overreach yan, no? Ng legislature. Kasi sinasaklaw nila yung mga functions ng executive branch. So, napakahalaga ulit na pagtibayin natin yung principle of separation of powers. Kasi yung violation dyan ay napakalinaw. Presumption of innocence. The committee ay hindi dapat siya ang maghuhusga at mag-uusig sa isang akusado, no? Katulad nung nabanggit ko before, yung konteksto ng aid of legislation, halimbawa sinasabi nila na in line yan with the legislation sa human trafficking, alam mo sa ating kasaysayan at halos sa buong mundo, ang Pilipinas ay merong pinakamatibay na batas sa human and labor trafficking. So ano pa yung aid of legislation dyan? So ang lumalabas tuloy dyan ay yung pagdetermina ng probable cause na trabaho yan at law enforcement, na trabaho yan ng fiscal halimbawa or sangay ng Department of Justice, ay ginagampanan ng legislature. So anong motibo dyan? No? So hindi naman nagkulang si Pastor Quiboloy at sinabi naman niya na handa akong harapin ang mga akusasyon sa akin sa tamang forum. At ang tamang forum ay hukuman. Iyan ang magdidetermine ng guilt or innocence of a person. So sana maging masinop ang ating legislatura na hindi magamit yung committee powers nila, no? Upang buwagin or pahinain ang ating institusyon, lalong-lalo na yung batayang prinsipyo ng separation of powers sa isang demokrasya. Adma. Meron po bang pananagutan? Kasi maraming mga inconsistencies, maraming mga nakakakilala doon sa mga witnesses na ibinahagi doon sa sa pagdinig ni Senadora Risa Hontiveros na maraming nakakakilala sa kanila. Maraming inconsistencies. Yung isa pa nga, sabi niya, nagki-claim siya na na-assign daw siya dito sa SMNI. Sa tagal ko dito sa SMNI, hindi ko pa nakita yun siya. At nakilala namin kung sino talaga yun, pero never na-assign dito. Meron po bang pananagutan yung mga individual na yun? Kasi nakakatakot kung halimbawa, kung mayroong mga pagdinig, gagamitin patungkol sa politika, gagamitin na lang ito, basta-basta. Kawawa yung mga inaakusahan kasi nasa kamay na, nasa sentro sila, may media doon, naka-live stream pa, hindi makasagot ng tama kasi parang doon pa lang guilty na yung inaakusahan eh. Yeah, siguro Admar, ang pagtingin ko dyan, no, dapat napakahalaga yung prinsipyo ng pananagutan at aninaw, yung transparency, no? So anong ibig ko sabihin dito? Yung prinsipyo na dapat ay nakapaloob na aninaw dapat ang lahat ng ginagawa sa committee, no? Kasama na dyan yung bakit mo kailangan takpan ang muka ng mga witnesses or resource persons ninyo, no? Again, kung merong talagang matibay na ebidensya, affidavit, declarations, at nakikita nila na may kaso allegedly against Pastor Quiboloy na sinabi naman niya na haharapin niya, ay ang aking suggestion dyan, isampa na yan sa korte. At doon ay may fair play tayo doon, Admar, no? Very clear, we have been saying that all along na bukas naman ang judicial system. Why should it be that we go around that process para lamang ang isang senador ay mag-epal-epal for her own personal benefit? Ito lahat ng mga binabanggit dyan ng mga kaso na allegedly ay committed by Pastor Quiboloy, these are all cognizable under the judicial system. They can always be considered by the city fiscal if the complainant
will file the charges and bring in their witnesses and determine if there is a probable cause. Dito, what is to be determined here? Hindi naman probable cause. Kasi one-sided, wala namang confrontational the right of the accused is not given due course. Kasi it's only the senator that asks questions. This is an inquisition. Tulad nung Dark Ages na walang right. Kasi unang-una, this is in violation of due process dahil wala kang abogado eh. Hindi pwede magsagot ang abogado mo dito sa investigation and aid of legislation. The lawyer cannot speak. He can only whisper. Siyempre, if the client or the respondent in this hearing is not articulate, even if he has the truth, he has the facts in his favor, wala ding magagawa kasi we are always a witness to the hearing in Congress na magsasalita pa lang, pwede nang tigilin at susuplahin ng senador. At yung anong gusto nilang marinig, yun lang ang gusto nilang marinig. So, this is really a violation of the due process of the Constitution. Which can only be, given the right thing under the jurisdiction of the city fiscal, or for that matter, the ombudsman if the accused is a public officer. So ito po, galing po ito, commentary na ito sa isang very learned and very articulate member of Congress. No other than Congressman Marcoleta. Mayroon din siyang commentary dito sa pinaggagawa nitong si Hunty Virus. I hope the virus in her will not be transmitted to other senators. Oo, mga kababayan. Ito po si Ginoong Congressman Marcoleta. Ano ba yung inuusig kay Pastor Kibuloy? Pastor yan ata. Ano ba bakit siya inuusig? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo sa Amerika, ay ito hong meron ho kasi nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy ko. Hindi lamang yan, meron pang mga nauna. Meron pang mga sumbong na merong nakatakip ang mukha. Yun, yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Ontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung layunin ng iyong pag-iimbestiga, kasi alam ko in aid of legislation yan. Ano ba ang mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka ba ng pag-amyenda ng revised penal code, halimbawa? Kasi kung pinag-uusapan ay rape, halimbawa, o kaya acts of lasciviousness, meron na bang mga draft kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susugan ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha, yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy.
Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang ano na hindi wala sa walang basihan eh. Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Oo. Maski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng asuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapail ka ng asunto ng nakamaskara ka. Gagawa ka ng unang-una gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay pakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa nga yun eh. Sapagkat pag hindi mo pinirmahan yun, baliwala yun. Paano ngayon? Bakit mo ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa may uusigin ka kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga tao ngayon magsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, yung mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa yun? Sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao. Titingnan natin. Kung sa ordinaryo ng criminal case, hindi nga papasa yung wala kang nakatakip ang mukha mo. Bakit naman dun sa Senado po pwede yun? It's a rebuke, coming from a very good lawyer and a congressman at that. Sampal sa mukha nitong walang hiya na senador, na sa dami-dami ng mga nagko-comment, hindi pa rin natitinag, parang Sabi ni Red Fishman, si Risa kasi ginawang courting Senate inquiry. Siya ang lawyer na ng mga peke niyang biktima. Siya na rin ang judge kasi natulan na niya si Pastor Q, power trip, guilt by publicity. Well, matagal na po tayong nagrereklamo sa mga pilingero na pilingero ng mga senador at mga kongresista. Huwag niyo pong kakalimutan, nag-issue din ng summons ang Kongreso. Sabi ni Nats, nasa batas ba natin na pwede ipa-aresto ng mga senador ang tao na ayaw namang pumunta para imbestigahan nila? Yes po. Actually, nasa saligang batas the power to find in contempt. Opo, nasa batas po yan. Ano yung sinasabi ninyong real talk? Wag po tayo mag-all caps. Sabi ni Jerry, tama ang Kibuloy side, sumi in court, sapat ang batas para sa kidnapping, rape, abuse. Correct. Di ba matagal na tayong against sa encroachment ng ating legislators sa criminal cases. Isipin mo, mag-iimbestiga sila. The matter is either under investigation or already in court. Ang ibig sabihin nun, one, nakikialam sila. Parang meron silang gustong i-publicize na pahayag and indirectly influence the courts. Unfortunately, dahil nga mayroon silang power na nasa saligang batas na ganyan, then they will exercise that. Meron ba tayong naririnig na mga taong naghihikayat na i-restrict naman natin ang power to find in contempt? Restrict naman po natin yan, at saka yung mga investigations in aid of legislation. Kasi pagka nasa hukuman na o active investigation, naapektuhan nila yung pagtakbo ng hustisya. Sabi ni Amir, paano po natin malalaman na nagsasabi ng totoo yung mga witnesses na nakatikip ang mga buka at puro mga aliases? Hindi po kasi yon ang badge na nagsasabi sila ng totoo. Yung ginagawa nila ay para
makasaksi sila kahit nanganganib ang buhay nila or sa tingin nila nanganganib ang buhay nila. Hey, Harry. Yes, sabi ni Burns, since we have the right to remain silent, pag pinilit nilang papuntahin si pastor sa Senate, pwede bang manahimik siya doon? Hindi po right to remain silent, but the right against self-incrimination. Hindi po siya kasi detainee o ide-detain. Sabi ni Christian, masakit man isipin, pero yung dalawang branch wala na sa tamang hulog. Kawawa ang mamamayan. Sabi ni Christita sa TikTok, ang tagal, ay, nasa na yun? Wala. Harap yun na lang kasi matagal na issue kay Kibuloy. Ano sa tingin ninyo? Yung paggagamit ng lahat ng mga Harry, enough! Tingin na si Harry. Harry! Harry! Okay. So, dali lang. Please. Hindi mo na siya kay Yoshi. Okay. Alright. Nawala ako. Ang paggamit po ng lahat ng paraan na available sa ating sistema ay hindi po issue sa hukuman. As long as these remedies are available, halimbawa, kailangan mayroong extradition. At para ma-extradite po siya, kailangan mag-file ng kaso dito. So, anong sama po nun? Available naman po ang remedy na yun sa kanya. Gusto ninyo, i-waive niya yung mga karapatan niya. Pagka sinasabi nyo, harapin na niya kasi, hindi po tama yun. Kasi hindi niya wini-waive yung kanyang karapatan. At wala tayo sa lugar na pilitin siya na i-waive yung kanyang karapatan na yun. Sabi ni Alchemist, they will pin down the Duterte starting from Kibuloy saka hindi ko hindi ko wala typo, hindi ko mabasa. Bakit sa tingin nyo maraming vloggers na kumukutya kay Kibuloy tulad ni na Attorney Claire at Manateros? I don't know. Opinion po nila yon at wala naman ako sa lugar mag-speculate kung bakit yun ang opinion nila. Kasi di ba galit na galit tayo dun sa mga taong nagsasabing bayaran kayo, bayaran. Wala namang ebidensya. So hindi ko rin po gustong gawin yan sa ibang mga vloggers. So, I really don't know why. Pwede naman silang mag-express ng ibang opinion. Sabi ni Ramo, Omar pala, sa napanood ko na balita na nahuli si pastor sa Hawaii na malaking pera at mga baril at ang umako ay manager niya. Ano po yung relevance niyan? Ito, sabi ni Ma'am Christine, this is scary. The House and the Senate through Risa are joining forces in wielding their power and using it oppressively. Yes, but they've been doing this for quite some time. Para sa akin, expected na na action ito. And therefore, in the bigger scheme of things, kasi yung bigger scheme dito, yung pagtutol natin sa isang administrasyon that is becoming increasingly oppressive and dictatorial. So, yan po ang dapat natin tinututulan. Tama po kayo na it looks this way, pero hindi po yata lahat ng senador dahil andyan pa nga si Senadora Aimee. Sabi ni Ferds, takot ang Kongreso sa SMNI, yun po ang totoo. Opo.
Wala namang question about that eh. Alam natin. At alam natin lahat ito ay pamumulitika lang. Sabi ni Mother Chill, ang gobyerno daw po ngayon ay gumagawa ng gulo. Oo, hindi ako nagdududa doon. In the meantime, tignan nyo kung sino yung sinusuportahan nila at kung sino yung mga nakikita natin na nagpapabango nang sa gayon makapwesto sila o makaporma sila sa susunod na administrasyon. Bantayan ang mga tulfo. Bantayan yung mga mga may alignments dun sa administrasyon, whether it is a loose alignment or a close one. Sabi ni Mir MJ, hi sa asawa kong kumakain ng Mahablangka kahit gabi na. Ma'am Ilda, activated po yung stars. So, hindi ko sure kung activated pa rin sa Luminous. Baka nasa group po kayo. So, doon po kayo sa Trixie Cruz Angeles na page o kaya sa Luminous na page. Doon po activated po yung stars. So, sabi ni Ma'am Rachel, fake news kaya di naman binabanatan ng Banatero si Kibuloy. O, ayun. Sabi ni Ma'am Jade, dismissed po yung kaso sa Hawaii na patotohanan na planted na lahat ng evidence. Sabi ni Carlisle, si Tulfo nga nauli sa PCSO issue, nung una parang nakakain ng Mel Lopez. Oo nga eh. Sabi ni The Bakerist, kahit sino matatakot humarap sa Senado, mga witness na nakatalukbong at nagtatago sa alias-style publicity ang nangyayari. Totoo yun. Sabi ni Ferds, gone na daw are the days of Duterte's kind of governance and we're back to Quacos. Yeah. Ay nako. So ayan. So I don't blame anybody kung sa tingin natin ay nakaka-down, nakakawalang gana itong mga to. Alam natin na pure pamumulitika ito. Naiintindihan ko yung politicking. Pero wag sana yung sa to the point na nag-violate na sila ng mga karapatan. Sabi ni Ma'am John, is it true 6,000 police will be deployed at the Cebu rally tomorrow? If true, it's overkill and OA. Well, I understand that. Yes, it's overkill and it's OA, and I hope na walang mga agitators na ipapasok dyan. Yun ang kailangan ingatan natin. Style yan ng gobyerno. Magpapadala ng agitators o kaya magpadadating yung mga kaliwa na galit sa mga Duterte. At ayan, ayan na yung pusa ko. Belly, good heavens. Okay. Sit there. Ayan. Nakita sa TikTok si Belly. Hey, Belly, say hi. Say hi. Wait, lady. Hindi pa siya sanay. So, okay. Belly, sit down. Alright. So, ang alam natin, taktika yan, both on both ends, ang gobyerno man o yung sa kabila na ang mga down, belly, get down, so down. That's enough. Taktika yan, yung magpadala ng mga agitators. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Mag-imalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. At hanggang sa muli, tayo sa sentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.